Mga kaibigan, ang mga ito ay hindi dapat kainin dahil bawal po ng ating Panginoong Diyos. Ang itinatanong po ng iba, anong dahilan? Bakit ipinagbabawal ng ating Panginoong Diyos na kainin ng dugo? Mga kaibigan, pakinggan po ninyo, ganito po ang ating mababasang nakasulat sa Deuteronomio. Sa 12:22 hanggang sa talatang 23, ganito ang sinasabi. Kung paano ang pagkain sa maliit at malaking usa ay gayon kakanin, ang marumi at ang malinis ay kapwang makakakain niyaon. Lamang ay pagtibayin mong hindi mo kakanin ang dugo sapagkat ang dugo ay siyang buhay at huwag mong kakanin ng buhay na kasama ng laman. Ang sabi po sa atin ng Biblia, ang dugo ay siyang buhay. Bawal po ng ating Panginoong Diyos na ito ay kainin sapagkat hindi po pagkain ang dugo. Kaya ang pagtuturo po ng Biblia, ang dugo ay buhay dahil pantubos ito sa kasalanan po ng tao. At alinman pong putahe ng pagkain na hinaluan po ng dugo ay hindi po dapat kainin sapagkat itinatagubilin po ng ating Panginoong Diyos na huwag kakanin ang buhay na kasama ng laman. Mga gili po naming mga taga-subaybay, sa ating Panginoong Diyos po nagkakasala ang tao na kumakain ng dugo. Ano pong dahilan at ipinagbawal ng ating Panginoong Diyos na kainin ang dugo? Pakinggan po ninyo ang banal na katuwiran na nakasulat dito po sa Biblia. Ganitong banggit sa atin dito po sa Levitico. Dinggin po natin sa 17, sa talatang 11, ganitong pahayag sa atin ng Biblia. Sapagkat ang buhay ay nasa dugo, at iniuutos ko na dapat ihandog iyon sa dambana bilang pantubos sa inyong buhay. Napansin po ninyong pahayag ng Biblia, mga kaibigan. Ang buhay ay nasa dugo, kaya ito po ay pantubos. Sa panahon po ng bayang Israel, ano ang ginagawa nila upang matubos sila at malinis sa kanilang mga kasalanan? Naghahandog po sila ng dugo ng hayop sa ibabaw ng dambana. Ang dugo ay pantubos, kaya hindi po ito ibinigay ng Panginoong Diyos na maging pagkain. Ang sinasabi po ng iba ay ganito, hindi na raw tayo sakop ng bayang Israel. Kaya hindi na daw pantubos sa ating kaluluwa ang dugo ng mga hayop. Dahil dito, ang sabi po nila, maaari na raw pong kainin ang dugo. Mga kaibigan, gaya po ng naiwan po nating katanungan, ano po ba ang inilalarawan ng dugo ng hayop na inihahandog noon ng bayang Israel bilang pantubos sa kanilang mga kasalanan? Pakinggan po ninyo ang pahayag ni Apostol Pablo dito po sa Hebreo, sa Gis, sa talatang 1. Sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan paman ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon. Mga kaibigan, may inilalarawan po ang paghahandog ng dugo ng hayop sa ilalim ng palatuntunan ng pagsamba na nasa kautusan ni Moises sa panahon ng bayang Israel. Alin po ang mabuting bagay na inilalarawan ng paghahandog ng dugo ng hayop sa panahon ng bayang Israel bilang pantubos sa kanilang mga kasalanan? Tuloy po natin ang pagbasa. Dito pa rin po sa Hebreo. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 9:13 hanggang 14, sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at ng mga baka at ang abo ng dumalagang baka na ibinubudbod sa mga nadungisan ay makapagiging banal sa ikalilinis ng laman, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, ang pangtubos po ng ating Panginoong Hesukristo sa Iglesia sa pamamagitan ng kanyang dugo
ang mabuting bagay na inilalarawan ng paghahandog ng dugo ng hayop sa panahon ng bayang Israel. Kaya ano po ang ipinag-uutos ng ating Panginoong Diyos? Kung magpapatay ng ibon o hayop ang mga tao sa kanyang bayan para kainin. Pakinggan po ninyo, ganito po ang ating mababasang nakasulat dito po sa Levitico, sa 17:12 hanggang sa talatang 13. Kaya't aking sinabi sa mga anak ni Israel, sino man sa inyo ay huwag kakain ng dugo, ni ang taga-ibang bayan na nakikipamayan sa inyo ay huwag kakain ng dugo. At sino mang tao sa mga anak ni Israel o sa mga taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila na manghuli ng hayop o ng ibon na makakain, ay ibubuhos niya ang dugo niyaon at tatabunan ng lupa. Napansin po ba ninyo mga kaibigan kung ano po ang pahayag ng ating Panginoong Diyos? Hindi lamang po iniutos ng ating Panginoong Diyos na huwag kakain ng dugo, kundi itinakda pa niya ang kaparaanan ng pagtupad ng kanyang utos. Batay po sa tagubiling ito na ibuhos ang dugo at tabunan ng lupa, ay maliwanag po na hindi po blood transfusion ang ipinagbabawal ng ating Panginoong Diyos. Ang tinutukoy po ng pagbabawal sa pagkain ng dugo ay ang itinakda ng ating Panginoong Diyos sa kanyang pahayag na ang manghuhuli ng hayop o ng ibon na makakain ay ibubuhos ang dugo niyaon at tatabunan ng lupa. Ang sabi po nila pagkain lang naman daw. Gaano po ba kasama sa harapan ng ating Panginoong Diyos kung ang sino mang tao sa kanyang bayan ay kumain ng dugo? Mga kaibigan, pakinggan po ninyo. Babasahin po namin ang nakasulat dito po sa Levitico, sa 17, sa talatang 10. Ang sino mang kumain ng dugo ay magiging kalaban ko at ititiwalag sa kapulungan. Mga kaibigan, napakabigat ng pagtuturing ng ating Panginoong Diyos sa sino mang kakain ng dugo. Itinuturing po na kalaban ng ating Panginoong Diyos ang sino mang kumain ng dugo, kaya hindi dapat manatili sa kanyang bayan. Hindi tayo dapat kumain ng dugo o anumang pagkaing hinaluan nito upang hindi tayo maging kalaban ng ating Panginoong Diyos at hindi po matiwalag sa iglesia. Mga kaibigan, huwag din tayong papayag na pakasangkapan sa pagtitinda o di kaya pagluluto ng anumang pagkain na may halong dugo. Huwag din tayong kakain ng mga inihandog sa Diyos-Diyusan at ng mga binigti. Sa makatwid ay dapat nating layuan ang pagkain ng dugo o anumang pagkaing hinaluan nito upang hindi tayo maging kalaban ng ating Panginoong Diyos at huwag mapahamak